Magandang araw po sa inyo, Sir Kilabot, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Russell. Nakatira ako sa Santa Cruz, Maynila. Nais ko lamang po sanang ibahagi sa inyo ang nakakapangilabot na karanasan namin ng asawa kong si Josephine. Nagsimula ang lahat nung lumipat kami sa iniretong bahay sa amin ng college classmate ng asawa ko, si Marta. Nabili na kasi yung dating tinitirahan namin, kaya naman naghanap kami ng malilipatan. Habang hindi pa kami nakakaipon ng para sa ipagpapatayo ng sarili naming bahay, ay dito na muna kami pansamantalang mangungupahan. Nung una kaming lumipat dito sa tinitirhan namin, ay normal pa naman lahat. Pero habang tumatagal, ay unti-unting may nagbabago na hindi namin maipaliwanag. Naging madalas na kasi ang pagtatalo namin ng asawa ko na hindi naman nangyayari noon. Pero nagkakabati rin naman kami. Madalas kasi namin pinagtatalunan ay ang mga schedules namin. Isa kasi kong security guard sa isang mall. Si Josephine naman ay isang cashier sa mall din na pinagtatrabahuan ko. Magkaiba kami ng shifting ng schedule. Night shift ako at morning shift naman siya. Pero may mga pagkakataon naman na nagpapang-abot kami kapag nalilipat siya sa closing. Dahil sa bihira kaming magpang-abot sa bahay, dahil na rin sa magkaiba namin mga schedules, ay naging madalas ang pagtatalo namin. Palagi niya akong sinasabihang nambababae raw ako kapag day off ko. Hindi na rin niya ako napapagbigyan sa mga pangangailangan ko dahil na rin sa mga sumbat niya sa akin. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa amin. Pero sa kabila nun ay naging mapagpasensya pa rin ako dahil mahal ko siya. Nung araw ng day off ko ay maghapon lang ako nagpahinga sa bahay. Hindi ko na naabutan si Josephine dahil tanghali na akong nagising. Kumain na lang ako at naligo at pagkatapos ay muli akong natulog. Pakiramdam ko kasi ay sobrang pagod ko. Para bang isang linggo kong pinagtrabaho ng walang pahinga. Sobrang bigat ng pakiramdam ko na para akong lalagnatin. Pero sa kabila nun ay naisipan ko pa rin magluto pagkahapon para pagdating ng asawa ko ay kakain na lamang siya. Alam ko kasing pagod din siya sa trabaho. 5:00 pa lang ng hapon ay nakapagluto na ako. Natulog uli ako nang makapagluto na at gabi na nang magising. Nagising ako dahil kay Josephine na nakauwi na pala at nag-aaya. Matagal na rin mula nang huli namin itong ginawa. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na pagbigyan siya dahil hinahanap-hanap ko rin ng mga ganitong mga sandali mula sa kanya. Matapos ang mainit na eksenang pinagsaluhan naming dalawa ay bumangon na siya at lumabas ng kwarto. Hindi ko na nagawang magtanong pa kung saan siya pupunta. At saka bukod doon ay muli na naman bumalik ang mabigat na pakiramdam ko kanina na dahilan upang maisipan kong matulog muli. Ngunit napamulat ako ng maramdaman ko nang may pumasok sa kwarto. Si Josephine lang pala. Pero nagtaka ako dahil nakapantulog siya nang lumabas. Kaya papaano nakapangtrabaho siya ngayon at bago pa lang nagbibihis. Kaya naman natanong ko tuloy siya kung kakauwi lang ba niya. At dahil hindi pa kami masyadong nagkakaayos sa pagtatalo namin nung nakaraan, kaya naman piloso po ang dating ng naging sagot niya sa akin na may halong pagsusungit. Sa totoo lang ay madalas ko siyang panggigilan sa ganoong tono niya. Pero hindi ko yan nagawa ng sandaling iyon nang dahil sa pagtataka ko. Kung kakauwi lang niya, sino yung nakipagsiping sa akin kanina? Kamukhang kamukha niya na parang siya talaga. Sinabi ko na lamang na ipagluluto ko siya at inaya na rin kumain. Habang kumakain kami, ay kapwa rin kami walang imik. Nakatingin lang siya sa pagkain. Nakatitig naman ako sa kanya. Naroon pa rin ang mabigat na pakiramdam ko, pero hindi ko na yun ipinahalata sa kanya. Basta tinitigan ko na lang siya at nag-iisip kung sino yung nakasiping ko kanina. Hindi rin ako sigurado kung sino sa kanila ang tunay. Pero isa lang ang sigurado ako. May 2 Josephine sa bahay na ito. Hindi ko na nga lang alam kung sino sa kanila ang tunay. Kung ang nakasiping ko ba kanina o itong kaharap ko ngayon.
Kaya naman para makasigurado ay tinanong ko siya kung kailan ang unang date namin noon. Sa halip na sumagot ay nagsungit na naman siya at sinumbatan ako. Pero sa kabilang banda ay natuwa rin ako dahil normal na tugon niya iyon sa tuwing tatanungin ko siya ng mga bagay na may kinalaman sa amin na alam niyang alam ko na ang sagot. Masasabi kong ang kaharap ko ngayon ay ang mismong asawa ko. Sa halip na makipagtalo pa ay humingi na lamang ako ng pasensya sa kanya, pati na rin sa lahat ng mga pagkukulang ko. Ipinaalam ko rin sa kanya na wala akong ibang babae kung hindi siya lang talaga. Hindi na siya nakipagtalo pa dahil nakita at nadama niya naman ang sinseridad ko sa mga sinabi ko. Nasa ganoong kaming sitwasyon nang bigla akong maramdaman na biglang may tumulong likido mula sa ilong ko. Nang kapain ko ito ay dumikit sa daliri ko ang dugo. Sunod-sunod ang naging tanong niya sa akin kung ano ba ang nangyayari at bakit tumudugo ang ilong ko. Bakas ko rin sa mukha niya ang pag-alala. Ngunit hindi ko siya nagawang sagutin dahil hindi ko rin alam ang dahilan. Hanggang sa nawalan ako ng malay at napahiga na lamang sa mesa. Nasa ospital na ako nang magising ako. Kaagad kong nakita si Josephine na nakatulog na sa tabi ko habang nagbabantay sa akin. Pero kaagad din siyang nagising nang subukan kong hawakan ang ulo niya. Kaagad niya akong tinanong kung kamusta na ba ako, kasabay ng matinding pag-aalala sa mukha niya. Napakasaya ko dahil pakiramdam ko ay bumalik na kami sa dati. Yung masungit niyang tono ay naging malumanay na ngayon. Sinabi ko sa kanyang ayos na ako at sana ay hindi na kami mag-away pang muli dahil nahihirapan ako sa tuwing hindi kami nagpapansinan. Nangako naman siya na hindi niya na ako aawayin pa. Humingi rin siya ng pasensya sa mga nagawa niya. Mga pagsusungit niya sa akin at pang-aaway nitong nagdaan. Wala naman daw akong sakit ayon sa doktor. Kailangan ko lang daw ng pahinga. Yung pagdudugo naman daw ng ilong ko ay dahil lang daw iyon sa init ng panahon. Pwede din daw iyon maging sanhi ng stroke, pero maswerte daw ako dahil hindi naman daw ganong kalala ang nangyari sa akin. Nag-file naman ako ng leave sa trabaho upang makapagpahinga. Ganon din si Josephine para magkaroon kami uli ng oras sa isa't isa. Madalas kaming mamasyal sa araw na tila ba bumabalik yung mga panahon nang liligaw pa lang ako sa kanya. Sa gabi naman ay pareho namin pinasiklab ang damdamin ng bawat isa at pinagsaluhan ng init ng aming pagmamahalan. Hanggang sa nagdalang tao na ang asawa ko. Sobrang galak ang nadama namin pareho dahil sa wakas ay may blessing naman ang dumating sa buhay namin. Magiging 3 na kami sa oras na lumabas na siya. Nagpresenta naman si Marta na maging ninang at umuo naman ang asawa ko. Kita kong pareho sa mga mukha nila ang excitement sa pagdating ni baby sa buhay namin. Ngunit wala kaming kamalay-malay na si Marta pala ang dahilan ng mga hindi magandang nangyari sa amin itong mga nakaraan. Sa kabutihang ipinapakita niya sa amin ay hindi man lang namin siya pinaghinalaan. Lalo pa namin pinag-igihan ni Josephine sa trabaho pagkabalik namin. Kailangan namin magdoble sipag, lalo na ngayong magkakababy na kami. Sunod-sunod din ang mga overtime ko. Ngunit ang kasiyahan namin ay kaagad din binawi ng kapalaran dahil nalaglag ang bata sa sinapupunan ni Josephine nang bigla siyang lagnatin isang gabi. Natakot ako dahil sa sobrang taas ng lagnat niya at tumitirik na rin ang mga mata niya. Isinugod ko agad siya sa pinakamalapit na ospital. Nanalangin akong sana ay maging ayos lang ang kalagayan ng aking mag-ina. Ngunit si Josephine lamang ang nakaligtas dahil sa kasamaang palad ay nalaglag ang bata sa sinapupunan niya. Hindi matanggap ni Josephine ang nangyari sa baby namin kaya naman na-depress siya. Pero hindi ko siya pinabayaan. Inalagaan ko siya at mas lalo ko pang pinagtibayan ng loob ko dahil alam kong pagsubok lamang ito sa amin. Natigil din ako sa trabaho ng halos 1.5 buwan upang may makasama at mag-alaga sa kanya. Nagsabi kasi siya sa akin na gusto niyang samahan ko lang daw siya sa bahay. Ang mga naipon namin ng pansamantalang ginamit namin panggastos sa araw-araw at sa mga gamot niya.
Mabuti na lamang at nariyan din ang mga kapitbahay namin na hindi nag-atubiling tulungan kami sa mga pagkakataong kailangan namin ng kasangga. Nagpasalamat din ako sa kanila para sa mga tulong na iniaabot nila sa amin. Wala naman daw iyon sa kanila. Magkakapitbahay daw kasi kami. Kami-kami lang din daw ang magtutulungan. Masasabi kong sa kabila ng mga pinagdadaanan namin ay binigyan pa rin kami ng mga kapitbahay na pwede namin masandalan sa oras ng mga pangangailangan. Habang naliligo ako isang hapon, ay bigla na lamang akong kinatok ni Josephine. Gusto niya raw sumabay maligo. Kahit papaano ay bumabalik na rin ang dating sigla niya. Hindi rin namin napigilan ang sarili namin na pagsaluhan ng aming pagmamahalan habang sabay kaming naliligo. Matapos maligo, ay inaya ko pa siya ng kasunod nun. At pumayag naman siya. Kung kaya naman nagmamadali na ako nagtungo sa kwarto para maganda sa pagpasok niya. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Josephine na naroon na sa kwarto namin at natutulog. Biglang tumindig ang mga balahibo ko ng mga oras na yun. Papaanong nandito siya at natutulog? Kasama ko lang siyang naligo sa banyo. Nagsalubong ang mga kilay ko. Kahit kinikilabutan, ay kaagad akong bumalik ng banyo upang tignan yung Josephine na nakasabay kong maligo. Ngunit wala namang ibang tao doon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba iyon o ano. 2 beses na iyon nangyayari. Hindi ko alam kung multo ba yung peking Josephine na nagpapakita sa akin. Wala akong ideya. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo-multo na yan o anumang mga supernatural na bagay. Hindi nawala sa isip ko ang mga kakatuwang pangyayaring iyon. Si Josephine ba talaga yun o baka namang guni-guni ko lang? Pero napaka-imposibleng guni-guni ko iyon dahil 2 beses na itong nangyayari sa akin. Han, di ba ang paborito mong kulay blue, violet, red at pink? Ang tanong ko kay Josephine. Nagsalubong naman ang mga kilay niya. Naku Russell ano naman ang galing yung violet? Ngumiti ako dahil nakakasiguro akong asawa ko nga itong kaharap ko. Sinadya akong magdagdag ng kulay para malaman ko ang magiging sagot niya. At inaasahan ko ng ganito ang sasabihin niya. Kung sakaling sumang-ayon siya o kaya ay may pinalitan o dinagdag siyang kulay sa mga paborito niya, ay masasabi kong peki ang kaharap ko. Ay, akala ko may violet. Ang maang-maangang ko. Wala pala, sorry. Naka-violet ka kasi. Nadala lang ako. Naku kinalimutan mo na mga paborito ko. Samantalang ako nga kabisado ko lahat ng mga paborito mo May kaunting pagtatampo sa boses niya. Nilapitan ko siya at nilambing para kahit papaano ay hindi siya mainis sa akin. Naiinis kasi siya sa tuwing may makakalimutan ako sa mga paborito niya. Pero masasabi kong mabuti na lang at kinilala namin pati ang mga simpleng bagay na may kinalaman sa mga sarili namin. At naging malaking tulong din iyon sa mga ganitong sitwasyon. Pero sa kabila nun ay hindi pa rin ako natahimik. Patuloy pa rin akong napapaisip kung sino ba ang Josephine na nanglalansi sa akin. Nang tuluyan ng gumaling mula sa depression si Josephine, ay nag-resign na rin ako sa trabaho dahil na rin sa mga pinagdadaanan namin itong mga nagdaan. Napagtanto ko rin na isa sa mga naging dahilan ng mga pinagdadaanan namin ay ang trabaho ko. Halos mawala na kasi kami ng oras sa isa't isa dahil sa magkakaibang schedule ang trabaho namin. Naisip na lang namin na magtayo ng maliit na karindere sa tapat at pagtulungan palaguin iyon. Ginamit namin puhunan ng natira sa ipon namin. Ako ang nagluluto ng mga ulam na itinitinda namin dahil meron akong karanasan sa pagluluto. Ang asawa ko naman ang naging katuwang ko. Mabuti na rin ang ganito dahil magkasama kami sa lahat ng oras. Naaalagaan din namin ang isa't isa at palagi kaming may oras para sa isa't isa. Ngunit tila yata may kung anong kamalasan na nakabuntot palagi sa amin. Muli na naman kasing nagkasakit ang asawa ko. Pabalik-balik ang lagnat niya. Pero ayon naman sa doktor, ay wala naman daw malalang sakit si Josephine. Isa lamang daw yung ordinaryong lagnat. Ngunit nagtataka ako dahil bakit pabalik-balik?
Hindi naman sa kine-question ko ang doktor pero para bang hindi nagiging malinaw sa akin ang resultang sinasabi nila tungkol sa sakit ng asawa ko. Hanggang sa napagpasya naming umuwi muna sa probinsya dahil pinapauwi kami ni nanay matapos kong mabanggit sa kanya ang tungkol sa kalagayan ni Josephine. Sinamahan naman kami ni nanay sa kakilala niyang albularyo sa kabilang bayan. Ang sabi pa niya ay magaling daw ang albularyong iyon at baka ito raw ang makatulong kay Josephine. Dinasalan si Josephine ng albularyong si Tatay Apo. Pinausukan din siya nito habang isinasagawa ang ritual ng pagkontra sa kulam. Tama, nakulam nga ang asawa ko. Iyon din daw ang dahilan kung bakit siya nakunan. Malaki raw ang inggit nito sa asawa ko at pagkagusto sa akin. Naalala ko tuloy ang 2 beses na may kakatwang nangyari sa akin. Malakas ang kutob kong ito ang nagpapanggap na Josephine para lang magawa nito ang gusto nitong mangyari. Pero hindi ko na binanggit kay Tatay Apo ang tungkol doon dahil baka kung ano pa ang isipin ng asawa ko. Ayaw ko nang dagdagan pa ang problemang kinakaharap namin. Saka ko na lang sasabihin sa kanya ang lahat kapag naging maayos na ang kalagayan niya at kapag gumaling niya siya sa sakit niya. Ayon pa kay Tatay Apo ay hindi niya matukoy ang itsura ng mangkukulam dahil malabo ito sa paningin niya. Hindi niya rin masabi ang pangalan nito dahil gulo-gulo ang mga letrang nakikita niya sa kanyang isip. Nangangahulugan daw iyon na mas malakas ang salamangkang gamit ng mangkukulam kaysa sa gamit niya. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na namin ito matatalo. Ang tanging nagawa lang ni Tatay Apo ay ang alisin ang epekto ng kulam sa asawa ko. Pansamantala niya rin daw na ibinalik ang epekto nito sa mismong nagsumpa kay Josephine. Matapos gawin ng pangontrang ritual ay pinagpawisan ng marami ang asawa ko. Hanggang sa napansin namin na may mga dulo ng tila antena ang umusli sa mga siko at tuhod niya. Hindi ko lubos maisip na nasa loob ng katawan niya ang mga iyon. 6 na dulo ng tila antena na kalahating dangkal ang haba ang hinugot ng albularyo mula sa mga siko at tuhod ni Josephine. Para akong nangiihina habang tinititigan ko ang mga iyon. Ang mga iyon din ang ginamit ni Tatay Apo upang ibalik ang sumpa sa mismong gumawa nito. Mararamdaman daw ng mangkukulam ang anumang naramdaman ni Josephine. Binigyan din kami ng albularyo ng mga pangontra mula sa anumang uri ng sumpa. Nang sa ganun ay magawa namin tumabla uli sa mangkukulam sa oras na gumawa uli ito ng hindi maganda sa amin. Binalaan din kami ni Tatay Apo na huwag daw kaming basta magtitiwala sa mga taong hindi pa namin lubos na kilala dahil hindi raw lahat ng tao ay mabuti ang intensyon sa kapwa. Malakas kasi ang pakiramdam ng albularyo na isa sa mga taong malapit sa amin ang mangkukulam. Hindi nga lang niya matukoy kung sino. Wala kaming kaidi-idiyang si Marta iyon. Hanggang sa dumating na ang araw kung saan nalaman namin ang totoo. Isang hapon noon ay nagpatao po ako sa bahay ni Marta nang makisuyo si Josephine na dalan ko siya ng ulam. Ngunit wala sumasagot kaya naman pumasok na ako. Tutal ay bukas naman ang gate. Muli akong kumatok at tinawag ang pangalan niya pagdating sa may pinto. At sakto namang nakita ko siya galing sa likod ng bahay, bit-bit ang mga sinampay niya. Pumasok na rin ako sa loob upang dalhin sa kusina ang ulam na dala ko dahil may mga bit-bit siyang damit. Baka kung mapano ang ipinagbubuntis niya kung hahayaan ko lang siyang bitbitin pati itong mangkok. Lalo na't medyo lumalaki na rin ang kanyang tiyan. Nabuntis daw kasi siya na sinasabi niyang naging nobyo niya at hindi siya pinanagutan. Matapos daw nitong malaman na nagdadalang tao siya, ay iniwan siya nito. Ngunit ang lahat ng iyon ay pawang kasinungalingan lamang upang makuha niya ang mga loob namin at hindi namin siya pag-isipan na siya ang mangkukulam. Nagtungo na nga ako ng kusina at dinala naman niya ang damit sa kanyang silid. Nang magpapaalam na sana ako para umalis, ay napatingin ako sa isa pang silid na nakabukas ng konti ang pinto. Madilim ang silid na iyon at hindi ko rin maisip kung anong meron doon. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong nag-uudyok sa akin sumilip doon kung kaya't sandali kong sinilip ang loob.
Nagulat ako sa mga nakita ko. Walang masyadong gamit sa silid kaya medyo may kaluwagan ito. Pero merong altar doon na may nakakatakot na mga rebulto. Kahit hindi ako naniniwala sa mga supernatural na bagay, ay hindi ganun kahina ang isip ko para hindi malaman ang ibig sabihin yun. Saka pa lamang din naging malinaw sa akin ang mga huling sinabi ng matandang albularyo. Doon ko lang din naisip na nasa harapan lang pala namin ang tunay na kaaway. Ang tunay na may dala na salot sa aming mag-asawa. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may biglang pumalo sa akin mula sa likuran na dahilan ng pagbagsak ko papasok sa loob. Hindi ko na magawang tumayo dahil nanghihina ako sa lakas ng pagkakapalo sa akin. Pagkatapos ay may mga paan dumaan sa tabi ko. May bitbit na pamalo ang kung sinong iyon. Dahan-dahan ko siyang tinignan. Si Josephine. Pero bakit? Ngunit unti-unting nagbago ang mukha niya. Naging siya si Marta. Nanlilisik ang mga mata niyang tinitigan ako. Muli na naman niya ipinukpok sa ulo ko ang dala niyang pamalo. Nang magising ako, ay nakita kong nakahiga na ako sa sahig. Nakagapos din ako ng mga kadena. Nakita ko si Josephine na nakagapos sa isang sulok habang nakatingin sa akin. Bakas ko sa mukha niya ang matinding takot habang umiiyak. Maya-maya pa ay pumasok na sa silid si Marta. Kung ganun, mukhang hindi ako namamalikmata kanina. Tama nga ako. Siya nga talaga ang mangkukulam. Nagkamali kami ng pagkakakilala sa kanya. Hindi nga pala namin siya dapat na pinagkatiwalaan. Gusto man namin sumigaw ng mga oras na iyon upang humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Subalit hindi namin magawa dahil may mga busal ang mga bibig namin. Wala kaming ibang magawa kundi ang makinig sa mga sinasabi ni Marta at antayin-patayin niya kami. Sinabi niya sa amin na matagal na raw siyang naiinggit kay Josephine. Mula pa raw nung naging magkaklase sila sa kolehiyo ay kay Josephine lamang siya naiinggit sa dami ng mga magagandang babae sa kanilang universidad. Kaya naman hindi siya tumigil sa kai-stalk sa asawa ko maging sa social media nito. Doon lang naging malinaw sa akin kung bakit timing ang pagreto niya sa amin ng boarding house dahil alam niyang naghahanap kami noon ng malilipatan. Naalala kong nag-post noon si Josephine sa social media ng tungkol doon. Mas lalo pa siyang nainggit kay Josephine nang malamang may asawa itong matipuno at gwapo. Gusto raw niyang maranasan ng mga bagay na meron ng asawa ko. Doon din ay siniwalat sa amin ni Marta na siya ang may kagagawa ng pagkalaglag ng baby namin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng sakit sa asawa ko. Sinabi rin niya na ginayuman niya ako at sa tuwing gagamitin niya ang pabangong ninakaw niya mula kay Josephine ay nagiging kahawig siya ng asawa ko sa paningin ko. At nagbunga raw ang 2 beses na may nangyari sa amin. Ngunit wala nang laman ang sinampupunan niya ngayon dahil nalaglag ang bata nang ibalik sa kanya ng matandang albularyo ang sumpang idinulot niya kay Josephine. Ang dahilan ngayon ng paglaki ng tiyan niya ay ang balik ng pagkulam niya sa asawa ko. Kaya ngayon ang gusto na lang niyang mangyari ay ang patayin kami pareho. Ngunit nagawang makawala ni Josephine mula sa pagkakagapos nang gamitin niyang pamputol sa taling nakagapos sa kanya ang matalas na bahagi ng kinauupuan niya. Sakto naman nakaharap sa akin si Marta, kaya naman nagawa niya itong hampasin ng upuan na dahilan upang mawalan ito ng malay. Dali-dali naman akong kinalaga ni Josephine gamit ang susi ng kadena na nahanap niya sa kamay ng rebultong sinasamba ni Marta na nasa altar. Nang makawala na ako mula sa mga kadenang nakagapos sa akin, ay sakto namang nakita kong tumayo si Marta sa likuran ng asawa ko. Nanlilisik ang mga mata nitong sasaksakin ng kutsilyo si Josephine. Subalit na itulak ko siya, kaya ako ang natamaan sa balikat. Dali-dali naman tumayo si Josephine at pilit na inagaw ang patalim mula kay Marta. At sa pag-aagawan nila, ay hindi sinasadyang masaksak si Marta. Akala ko nung una ay si Josephine ang nasaksak, subalit si Marta pala. Hindi naman iyon sinasadya ni Josephine, kaya namang gulat na gulat din siya sa nangyari.
Nanginginig din ng mga kamay niya dahil sa krimen na hindi naman niya intensyong gawin. Nilapitan ko siya sa kabila ng sakit ng pagkakasaksak sa akin. Kinuha ko ang patalim mula sa kanya at ipinahid ko ang dugo nito sa aking damit upang akuin ang krimen. Sinabihan ko na rin siyang umalis na. Ayaw pa sana niyang gawin pero pinilit ko siya upang hindi na siya madamay pa. Dahil sa takot na baka makulong ay sinunod na lamang niya ako. Dali-dali siyang umuwi ng bahay at nagtago. Binuhat ko naman ang bangkay ni Marta na kahit wala ng buhay ay nananatiling dilat ang mga mata. Dinala ko ito sa labas ng kanyang bahay. Nang may mapadaan sa malapit at makitang bitbit ko ang bangkay niya, ay agad naman sumigaw ang lalaki upang kunin ang atensyon ng mga kapitbahay. Isa-isang lumabas ang mga ito sa kani-kanila mga tahanan. May mga tumawag na din ng ambulansya at pulis. Lahat sila ay nagtataka at napapaisip kung ano ang nangyari. Ngunit wala akong anumang sinabi sa kanila. Nanatiling tikom ang aking bibig habang pinagmamasdan ako ng mga tao. Tinititigan ko rin ang walang buhay na si Marta na nanlilisik pa rin ang mga matang nakatingin sa akin. Ako ang nadiin sa krimen na iyon at hanggang sa bilangguan ay nananatili sa aking isipan si Marta. Paulit-ulit kong nakikita ang nanlilisik niyang mga mata na tila naging isang bangungot na para sa akin na dahilan ng aking takot kalaunan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito'y kilabot ng misteryo.